Kapatid, video mag-reaction video tayo tungkol dito na naman sa lalaking 'to na Kuya Kaiser Vlogs ang pangalan niya, Kuya Kaiser. Yan, nakikikuya siya, pumapantay siya sa kuya niya, pumapantay siya sa karangalan ng kuya niya sa mata ng tao. Yan, tayo dito, magre-reaction video tayo dito sa mga kasinungalingan ng bibig nito. O baka naman hindi niya alam yung mga pinagsasabi niya. Hanyo, wala kayong bukang bibig, salamat sa Diyos. Kinasangkapan ng Diyos yung MCGI para makatulong sa iyo. Una sa lahat, hindi kayo kinasangkapan ng Diyos, kapatid. Kasi ang kinakasangkapan ng Diyos, yung mga alipin ng Diyos, lingkod ng Diyos, mga tunay na Kristiyano na sumusunod sa utos ni Kristo. At yung ginagawa niyong pamimigay ng tulong, hindi utos ni Kristo yan. Bagkos, itinatanggi niyo pa si Kristo. Bagaman nagpapasalamat kayo sa Diyos, binabanggit niya pangalan ng Panginoon, salamat sa Diyos. Itinatanggi niyo si Kristo sa pamamagitan ng pagtalikod sa kanyang utos at sa pagsunod ng utos ng isang taong nahatulan na. Wag mong lolokohin ng tao, kapatid. Hindi porket may nalalaman ka dahil nabahagian ka ng unang punong katiwala, loloko-lokohin mo na yung tao. Una sa lahat, hindi utos ni Kristo yan. Ang kinakasangkapan ng Diyos, yung mga sumusunod. Yung mga tunay na Kristiyano na sumunod sa utos ni Kristo. Walang labis, walang kulang. Noon, kung bakit kami sa Diyos nagpapasalamat. Kasi, kapayapaan po mga kapatid, kumusta po kayo? Yan, ngayon na lang ulit nakapag-video si Kuya Kaiser. Kapayapaan daw mga kapatid. No? Inatake na naman ng katam di ba? Ito mga kapatid, magbabasa lang ulit ako ng comment kasi ang dami na naman mga comment na kailangan basahin, pero ito isa sa mga napili ko. No? Di ko alam, pero kasi may mga pinipili mo kasi diyan ka magka-highlights eh. Diyan aangat yung mo yung sarili mo tsaka yung kuya mo eh. Magagandang aral dito, yung mga magaganda tayong mga tututunan no? Ito yung comment nung... Speaking of matutunan, hindi ba't inaral na ng unang punong katiwala yan? Sinabi na nga yan eh. Inaral na yan sa una. Kaso nga lang, bandang huli, pinahintulot niyang magsipasok yung mga idea ng kuya mo. Nalabag sa aral ni Kristo. Yung idea ng kuya mong hinatulan na magnanakaw ng asawa. Magnanakaw ng asawa, pera, oras, pati kaligtasan ng tao, ninanakaw niya eh. Mga natubos na yung iba dyan eh, natubos na, nasama pa sa hindi mapapatawad. Kalaban, no? Kalaban na lang na maituturing kasi ganito yung kalaban ng Diyos yung... Sasabihin mo, kalaban ng Diyos yung mga nagko-comment ng ganyan. Maaaring walang aral yan eh. At kung may aral yan, kapatid, mas mainam yan na nakikita nila yung yung katotohanan. Hirap kasi sa mga MCGI na to, feeling nila sila na lang matalino, sila na lang may nalalaman. Feeling nila walang makapupuna sa mga ginagawa nila. Isipin mo, tatawagin mong kalaban ng Diyos yan, pinupuna nga yung mali mo. Tama yung sinasabi ng nag-comment kasi hindi naman aral ni Kristo ang ginagawa nyo eh. Pagpapaimbabaw yan, bawal ni Kristo yan. Hindi gawain ng tunay na Kristiyano yan. Dahil ang tunay na Kristiyano, sumusunod sa aral ni Kristo, hindi sa aral o sa utos ng tao. Utos ni Daniel yan eh. Utos ni Daniel na kawatan yan, hindi utos ng Panginoon yan. Kinakalaban nga niya si Kristo, sa totoo lang eh. Nakikipag-away siya sa Diyos. Yung mga gawa ng sanlibutan, ipinapasok niya sa kapatiran. Sa mga kapatid na tinake over niya. Bakit? Kasi gusto niya damay-damay. Hinatulan na kasi ang kuya mo at alam niyang magbabayad siya. Bagaman siguro hindi niya alam na nasa hula siya at yung mga alagad niya. Pero may idea siya na magbabayad siya. Kasi pakikiapid yung ginawa niya, mga kapatid eh. Hindi naman tangay ang kuya mo, hindi naman gago yan eh. May aral yan eh. Pinahintulutan ng punong katiwala kasi malakas sa malakas kay tito, malakas sa tito niya. Pero wag mong gagawin wag mong loloko-lokohin yung mga tao, kapatid eh. Hindi maganda yung ginagawa mo eh, salbahe ka naman eh. Mga ganito eh, sabi niya dito, panay kayo propaganda, sawa na ako sa mukha nyo, wala kayo. Tama yung panay propaganda kayo, pero yung sawa na sa mukha nyo, hindi dapat siya sinabi yun. Paul na yun.
Pero sa puro kayo propaganda, tama 'yun. Maaari siguro may aral 'yan, baka galing sa inyo ang taong 'yan. Kasi bawal nga ni Kristo ang kapatid, eh. Sa ibang tao pupurihin kayo, lalo pa't walang aral. Pero 'pag yung makakasalamuha niyo may aral, hindi kayo pupurihin, lalayuan kayo. Saksak mo 'yan sa baga mo, saksak mo 'yan sa kokote mo, sa bungo mo. Hindi lahat ng tao puwede mong hindi niyo puwede niyong loko-lokohin. Yung bukang bibig, salamat sa Diyos. Gumawa na lang kayo ng mabuti, panay to pakitang tao lang kayo, mga kayo. Yan, panay pakitang tao lang kayo, sampal na sa mukha mo 'yan, eh. Kaso dahil iniisip mong lahat tanga, kayo matalino, sumasagot ka pa rin, makapal ang mukha mo. Gumawa daw kayo ng mabuti. Anong mabuti tinutukoy niya? Mabuting utos ng Ama. Yung mabuting galing sa Ama. Yun yung aral ni Kristo, ebanghelyo ni Kristo. Doon kayo susunod. Kasi yung ginagawa niya pagpapaimbabaw, utos ni Kuya yan. Isipin niyo, nagbuo pa yung kuya mo ng production team para i-cover lahat ng mga ginagawa niyo. Ultimong yung mga inaatinan niyang mga piging, yung inaatinan niya na mga papuri, na tumatanggap siya ng mga kung ano-ano mga laki, papuri, mga kung ano-ano mga pagpapaimbabaw. May isang video nga siya, nagmamarcha pa siya, kasama niya pulis, eh. Tapos habang nagmamarcha, yung mga kapatid nasa magkabilaang gilid, sinasayawan siya. Ang sabi niyo, yung sayaw na yun, papuri sa Diyos yan, Papuri o pagsamba sa Diyos, parang ganon. Bakit sinasayaw niyo sa harap ni kuya niyo? Mga hayop kayo, eh. Ginagawa niyong tanga tao, eh. Porket may aral kayo, eh, ginagawa niyong tanga. Nako, sabi ko sa'yo, kapatid, hindi mo matatakasan yung ginagawa mo. Yan, 'di ba? Isipin niyo kung saan sumasagana yung puso ng mga ganitong tao, no? Sumasagana puso niyo sa diablo. Sa gawa ng diablo. Gawa ng diablo yan, anak ng diablo ang kuya niyo, eh. Madaling malaman niya kung anak ng diablo yan. Alam niyo sa sarili niyan. Pinyo, nagagalit sila pagka nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kanino ba tayo dapat magpasalamat? Hindi sila nagagalit. Sinungaling ka. Hindi sila nagagalit. Pinupunan nila yung maling ginagawa nyo, yung pandaraya nyo sa mga tao. Pandaraya yan, eh. Sinasabi yung utos ni Kristo yung ginagawa nyo, hindi utos ni Kristo yan. Sinungaling tong mama na to, eh. Hindi utos ni Kristo yung ginagawa nyo. Isipin nyo kung saan sumasagana yung puso ng mga ganitong tao, no? Isipin nyo, nagagalit sila pagka nagpapasalamat tayo sa Diyos. Tama, napakasinungaling ng tao to. Yung binasa mo comment, hindi nagagalit yung gago. Hindi pala gago to, may aral pala to. Hindi nagagalit yung yung sinasabi ng taong binasa mong comment. Pinupunan nila yung maling ginagawa nyo. Pinupunan nila yung pangluloko nyo sa tao. Kasi ipinakikilala nyo, aral ni Kristo, utos ni Kristo, hindi naman utos ni Kristo yan, eh. Ipinakikilala nyo na yung ginagawa nyo utos ni Kristo, aral ni Kristo, pero hindi yan totoo. Dinadaya nyo mga tao, yung mga walang mali, dinadaya nyo. Kung mapapanood mo tong comment ko, patunayan mo sa aking utos ni Kristo yan. Patunayan mo sa aking utos ni Kristo yan. Sinungaling tong gagong to, eh. Gago tuloy. Etong hayop na to, eh. Hindi natin pwedeng tawagin gago to, may aral to, eh. Sinungaling ka, hindi galit yung Tsaka kung galit yon, sino makaalam? Alam mo? Paano mo nalaman, nakakabasa ka ba ng puso? Kaya nga ayokong sabihin galit yun, di rin naman ako nakakabasa ng puso. Ngayon, hindi naman tayo nakakabasa ng puso, ibase mo na lang sa sinasabi niya. Ano ba yung sinasabi niya? Pinupunan niya yung pangloloko niyo sa tao. Pandurugas niyo. Nagpapakilala kayong sa Diyos. Babanggit-banggit kayo ng pangalan ng Diyos, pero pinaglilingkuran niyo si Daniel na hinatulan na. Ano ba tayo dapat magpasalamat sa tao ba? Kasi yung mga ganitong klaseng bagay, alam nyo, sa totoo lang, para po doon sa mga kapwa. Sinungaling to, eh. Kung bakit kami sa Diyos nagpapasalamat. Kasi kinasangkapan kami. Kinasangkapan daw sila, mga kapatid, Pero yung mga utos na sinusunod nila, hindi kay Kristo galing. Kaya nga kung mapapanood mo itong video na to, tarantado ka, eh. Patunayan mo, tarantado tuloy. Hindi pala tarantado to kasi may aral to. Itong hayop na to, aso na to, kung mapapanood mo to, talagang sinasabi ko sa'yo, patunayan mo na utos ni Kristo yan, eh.
Intentional lang ginagawa ng kuya mo eh. Kinakasangkapan niya yung mga kapatid sa iglesia para sa pagpapaimbabaw niya. Benepisyo ng kuya mo lahat yan. Kaya nga nagbuo siya ng production team na magko-cover ng lahat, pati yung mga event na pinupuntahan niya para tumanggap siya ng mga iba't ibang papuri. Ginawa ba ng mga apostol yan? Hindi ginawa ng apostol yan, hindi rin ginawa ng mga tunay na Kristiyano yan. Kasinungalingan yung pinagsasabi mo. Ang tunay na Kristiyano sa panahon ng mga unang Kristiyano at sa panahon na yon, pag pinagharap mo, magkamukha. Parehas na parehas ang itsura. Para nakatitig sa salamin. Kung anong ginawa ng mga unang Kristiyano, yun ang ginagawa ng mga tunay na Kristiyano ngayon. Hindi ginawa ng mga tunay na Kristiyano yan. Pagpapaimbabaw yan. Sa ibang paraan, wala kayong ganti ng inyong Ama sa langit. Bakit sa ibang paraan, wala kayong ganti? Alamin mo. Kung sa mo malaman, message mo ako. Pero sige, sabihin ko na lang. Kaya sinabing sa ibang paraan, wala kayong ganti. Kasi kahit dun, sa paraan ng pagtubos, wala na kayong ganti doon. Kasi dapat ang ganti niyo sa dugo ni Kristo tinubos kayo ng dugo ni Kristo sumalangsang kayo. Kahit doon sa ibang paraan, wala na kayong ganti. Dalawa kasing kaligtasan, pwede tayong dalawang kasi pag kaligtasan ng pwedeng makuha matanggap ng tao yung mga nabautismuhan, natural, nasasama sa tunay na iglesia, napapasama sa tunay na iglesia, nagiging sangkap ni Kristo. Yun ang tinubos ng dugo ni Kristo, maliligtas yun. Ngayon, yung mga hindi naman nabautisman sa tunay na bautismo, hindi naman naaralan, nasa iba't ibang sekta, nasa iba't ibang reliyon na peke, mandaraya, yung mga yan, kakawaan yan, hahatulan yan. Kaya nga sa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Ngayon, yung kaligtasan mo sa dugo ni Kristo, sa katubusan mo, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, inalis mo na yon kasi sumalangsang ka kay Kristo inalis mo na yon. Ngayon, kahit dun sa ibang paraan, wala ka ng ganti. Kaya ang labas mo, wala kang business sa araw ng paghukom. Sa pagparito ng Panginoon, sa pagtulog ng huling pakakak, wala ka ng business. Dahil para yun sa mga ililigtas at para sa mga hahatulan. Parang si Satanas, pagdating ng Panginoon, wala na siyang business sa araw ng paghukom. Anong business niya dun? Anong gagawin niya dun? Natulan na nga siya. Mandaraya to mama na to. Kumbaga, ayun yung paraan ng Diyos para makatulong sa kapwa-tao. Isipin nyo. Hindi paraan ng Diyos yun, gago. Gago tuloy, may aral pa to. Hindi paraan ng Diyos yun. Ang paraan ng Diyos, mga kapatid, yung nasa Ebanghelyo ni Kristo. Yun ang susundin natin. May utos si Kristo para sa para sa pagbibigay ng tulong. Huwag malaman ng kaliwang kamay yung ginawa ng yung kanang kamay. Huwag malaman ng kaliwang kamay yung ginawa ng iyong kanang kamay o huwag malaman ng kanang kamay mo yung ginawa ng kaliwa mong kamay. Ibig sabihin, sa pinakamaiksing salita, kahit doon sa pinakamalapit sa'yo, hindi mo na pwedeng ikwento yun. Kaya ang ginagawa nyo, pinangangalandakan nyo sa buong mundo Sabi nga ng kuya nyo, pagka ba pinapakita ang pagbigay ng tulong, pinagayabang na ba agad? Oo, pinagayabang na agad. Aral ni Kristo, si Kristo mismo nagsabi niyan Kapag ginagawa mo, nagpapatumutugtog ka ng pakakak, pinagkakalat mo yung ibinibigay mo tulong, pinagyayabang mo na yon. At yung mga ganun, walang ganti ng Ama yon. Kahit sa ibang paraan. Liban na lang kung yung namimigay, wala naman siyang aral, hindi naman alam na bawal ni Kristo yan, pwede pa siya mapatawad. Pero para sa inyo, hindi po pwede. May aral kayo kapatid Kaya nga sinasabi ko sa inyong katotohanan, may hula sa kuya nyo, nahatulan na yung mga yan. Nahatulan na yung mga yan, yung kuya mo, yung mga alaporis niya na mga aso niya, nahatulan na yan. At ang hatol sa kanila ay wala na silang business sa araw ng paghukom. Itong nag-comment na to, halimbawa, nagawan ka ng mabuti, pumunta ka sa charity center, kanino ka dapat magpasalamat? Sa MCGI ba? Hindi, sa Diyos ka dapat. Huwag mo sabihin sa MCGI, sasabihin mo, kanino ka dapat magpasalamat? Sa MCGI ba? Sa iglesia ba ni Daniel? Sasabihin mo, sa Diyos dapat. Yun na nga ginagawa nyo Ipinakikita nyo sa buong mundo yung ginagawa nyong tulong. Ngayon, sino pasasalamatan ng tao? Sino pinupuri? Sino tumatanggap ng papuri? Sino tumatanggap ng mga award? Sino tumatanggap ng mga sino pinapatawag sa mga
ang tawag dito, yung mga kagaya ng ina-attenan ng kuya nito na mga ceremony na meron pang pabulaklak sa leeg, may kasamang mga pulis, kasama yung mga PNP, military. Yun ang ginagawa niya, tumatanggap ng iba't ibang iba't ibang papuri sa sanlibutan eh. Bakit? Kasi pinakikita niya yung paggawa ng tulong. At intentional yon dahil nagbuo siya ng production team. Hinatulan na kasi yung kuya nito kaya nandadamay na lang eh. Dapat magpasalamat kasi kinasangkapan ng Diyos yung MCGI para Hindi kinasangkapan ng Diyos ang MCGI o yung iglesia ni Daniel. Hindi pwedeng kinasangkapan ng Panginoon ang iglesia ni Daniel dahil una sa lahat, hindi kayo kaanib sa iglesia ng Diyos. Hindi kayo kaanib doon. Kasi ang kaanib sa iglesia ng Diyos, sumusunod sa utos ng Diyos. Pag sinabi ng ulo, damputin mo yan, dinadampot niya. Pag sinabi ng ulo, huwag mong gagawin yan, hindi niya ginagawa yon. Ganun ang parte ng katawan ni Kristo, sumusunod. Kayo, nasa ibang parte kayo ng katawan. Nasa ibang parte. Nasa ibang katawan kayo. Nasa katawan kayo ng Diablo dahil ang Diablo sinusunod nyo sa pamamagitan ng anak niya, si Daniel. tulong sa'yo. Ganun po gumagana yon para dito sa nag-comment. Ito, tarantado to. Iniisip ko baka walang lang to, baka walang unawa, pero nakikita ko inilulusot niya eh. Alam mo yung kapatid, yung ginagawa mo yan, pandaraya yan eh. Tandaan mo, pandaraya yan. No, kasi dapat laging kapurihan ng Diyos ang lagi nating iaangat, hindi yung kapurihan mo, kapurihan ko. Hindi nga eh, kapurihan nga ng kuya mo ang inaangat mo eh. Kasi lahat ng ginagawa niyong tulong, ang papuri na pupunta sa MCGI eh. Kayo pinag-uusapan, kayo mabuti, kayo na lang lahat. Kaya nga hindi nga utos ni Kristo yan eh. Na mahigpit ang utos ng Panginoon, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harapan mo. Pag maalaman ng kaliwang kamay yung ginawa ng kanang kamay mo, o yung kanang kamay, huwag malaman ng kaliwa. Ibig sabihin, kahit sa pinakamalapit sa'yo, kahit sa kapatid mo, pag nagbigay kang tulong, hindi mo pwedeng sabihin yun. Yun ang utos ni Kristo. Yun ang aral sa Ebanghelyo na nilalabag ng kuya mo. Pati nga si Kristo, kinakalaban niya eh. Sabi niya, pag nagbigay ng tulong, pinapakita, nagyayabag na ba agad? Ayun, tatanungin kita, sino kinakausap niya doon? Si Kristo, aral ni Kristo yung niya eh. Nilalabanan niya eh. Madalino kasi ang kuya mo, nakatulan na kasi yan. Alam niya sa sarili niya may magbabayaran siya. Kaya damay-damay na lang yan. Kaya napapansin mo ba yung unang punong katiwala, panayang luha pagka medyo may binabanggit siyang tungkol sa kaligtasan. Alam niya yan eh, kasi dapat matagal nang tinitiwalag yung kuya nyo. Dahil mapakiapi dyan, magnanakaw ng asawa yan. At bukod sa magnanakaw ng asawa, mapagpaimbabaw pa yan. Sinungaling. Kaya nga sa kasaysayan ng iglesia sa Pilipinas, sa inyo lang nangyari na yung mga kapatid ayaw sa papalit eh. Sa punong katiwala eh. Ayaw nila. Bakit? Hindi kasi sila mga tanga, may aral kasi sila. At may banal na espiritu din naman sila. Kapurihan ng sino mang gumawa sa iyo ng mabuti. Laging kapurihan ng Diyos ang dapat laging mangingibabaw. Hindi nga eh, mangingibabaw nga ang kapurihan ng Diyos kung hindi mo ipagyayabang. Hindi mo ipagmamalaki. Tapos bago ko sabihin mo, sa Diyos ka magpasalamat kapatid, gumawa ka ng mabuti, na utos ng Ama. Sabi, alis. Paano pupurihin ng Diyos eh? Pinapakita nyo nga, mga kapatid, baka kung pupurihin man ng Diyos yan, ang Diyos ng sanlibutan ng pupurihin nila, si Satanas, yung mandaraya, yung tatay ng kuya mo. Lagi matatanda kapatid, bawal. Kahit na sino man, gaya sa amin, hindi kapurihan ng MCGI yung... Hindi kapurihan ng MCGI, kapurihan nga ng MCGI hinahabol nyo. Kaya nyo nga tinitelevise eh. Tuwing mamimigay ka ng tulong, nakadamit kayo, may logo ng MCGI. Minsan, namimigay kayo ng tulong, meron pang tarpaulin, may MCGI. Tapos, mamimigay kayo ng tulong, pag mamimigay kayo ng kapirasong inumin, mamimigay kayo ng polyeto, may logo ng MCGI. Kayo ng kapurihan ng kayo ng kapurihan ng hinahabol nyo, ang hinahangad nyo. Sa MCGI, sa iglesia ni Daniel, uulitin ko, hindi kayo kaanib sa iglesia ng Diyos. Hindi lahat ng tao pwede niyong gagugaguhin. Inaano namin ang kinukuha namin, kundi kapurihan ng Diyos. Kasi isipin nyo, kinasangkapan ng Diyos. Hindi ba dapat matuwa tayo nun? Kaya maniniwala sa taong to, sinungaling to. Hindi sila kinasangkapan ng Diyos dahil hindi sila gumagawa ng utos ng Diyos. Hindi ba dapat maging masaya tayo na sa Diyos kami
Hindi kami magiging masaya doon lalo pat may aral yung makakausap mo, gago. Gago talaga, may aral pala 'to. Hayop, aso ka. Pasalamat, hindi sa kung sa kanino man, 'di ba? You're getting my nerves. Ay, sorry. Kita niyo nagbibiro pa siya, oh. Natawa pa yung ulol, oh. Hindi siguro naturo sa kanya ng kuya niya na ang tawa ay ulol. Tsaka isipin niya na nung nakakatawa sa mga sinasabi niya. Tignan mo, sarili niyang salita, natawa siya. Kita niyo 'to. Tingnan niyo, mga kapatid, oh. Napa-English, eh, 'no? Natawa siya sa sarili niyang mga sinasabi. Gayunpaman mga kapatid, 'no, para po do'n sa mga kapwa-tao po pati namin, sana po ay meron kayo na konting aral dito sa ganitong Hindi konting aral binibigay mo sa kanila. Maraming kasinungalingan. klaseng komento, 'no? Kasi hindi talaga dapat magpasalamat na sa kung kanino man, eh, 'no? Kaya nga para nga hindi magpasalamat kung kanino man, gawin niyo ng lihim. Yan ang utos ng Panginoon. Yan ang ginagawa ng mga tunay na Kristiyano. Yan ang ginagawa ng mga unang Kristiyano. At hindi kayo Kristiyano, lalong hindi kayo kaanib sa iglesia ng Diyos. Malabo 'yon, kapatid. Hindi lahat ng tao pwede niyong loko-lokohin. Hindi lahat ng tao pwede niyong loko-lokohin, mga kapatid. Lagi niyong tatandaan yan. Hindi lahat ng tao pwede niyong loko-lokohin. Lalo na sa mga naaralan, lalo na pag meron kang aral. Pag meron kasing aral, makuunawaan mo, eh, para do'n sa mga hindi Pakinggan nga natin hindi sila. talaga dapat magpasalamat na sa kung kanino man, eh. Hindi, yun nga nangyayari, eh. Kung magpasalamat man yung mga tao sa inyo at sa iglesia ni Daniel, hindi nila kasalanan yun. Wala silang aral. At pangalawa, tinitrigger nyo sila, eh. Para hindi sila magpasalamat kung kanino man, gawin yung lihim. Sabihin mo sa kuya mo, buwagin yung production team niya, pati yung UNTV niya. Buwagin niya yon. Kasi hindi kailangan yan, eh. Gawa ng sanlibutan yan, eh. Para sa sanlibutan yung mga talaktakan sa mga teleserye, yung mga kung ano-ano mga pinikula, para sa hindi aral ni Kristo yan. Walang utos si Kristong ganyan na pakialaman mo yung mga nangyayari sa sanlibutan na ibalita mo. Tsaka yung intibo ng kuya mo, bias yan. Kasi hindi nila ibinalita yung pinalakol doon sa pagkakatipo ng iglesia ng kuya mo. Ng pumalakol, kapwa membro. Ang pinalakol, yung membro din. At ang sabi ng pumalakol, may bumulong daw sa kanya. Ngayon, tatanungin kita, banal ba na espiritu yun o masamang espiritu? No, para lalo na sa mga naaralan, lalo na pag meron kang aral. Pag meron kasing aral, Ikaw, katulad mo, may aral ka, tapos ganyan ka magsalita, dinadaya mo tao. Uunawaan mo, eh, para doon sa mga hindi pa naman talaga kapatid, para sa mga hindi pa naman talaga individual na tao kung kanino man. Basta palagi po kami sa Diyos nagpapasalamat. Kaya po dito sa may nagkomento na to, kung ganyan po yung aral na aming sinasampalatayanan dito sa may MCJI. Ngayon pa man, maraming salamat po sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon na makapag-video. Yan na. Maraming salamat daw sa Diyos. Ginagamit na naman yung pangalan ng Diyos. Pero pinaglilikuran niya si Daniel. Ulitin ko mga kapatid bago tayo magtapos dito. Sinasabi ko katotohanan. Itong mga servant sa iglesia ni Daniel, pati si Daniel, lahat ng mga yan, na may aral, tumanggap ng banal na espiritu, at tumanggap na tunay na aral, doktrina. Yung mga yan ay mga hinatulan na. At hindi ako nagkakasala pag sinabi ko yan kasi nasa hula sila. Hindi alam ng punong katiwala yan kasi hindi niya nakikita yung gagawin ng pamangkin niya pagkapahinga niya, eh. Pero ligtas yung punong katiwala. Ang problema nga lang nito, ang hindi nga lang niya magagawa, maipagtanggol yung pamangkin niya. Kasi dito naipagtanggol niya na nairaos niyang maisalag, eh. Pero sa araw na itatapon na yung pamangkin niya sa dagat-dagatang apoy, walang kukuha sa pamangkin niya doon. Walang kahit sinong kukuha kasama ng mga servant niya. Kaya mga kapatid, huwag kayong papaloko sa mga tao to, lalo na sa gagong sa walang hiya na to. Sinungaling to, eh. Mayayabang kasi itong mga to kasi may sugo sila. Pero hindi sila maliligtas ng sugo. Maliligtas sila kung sasampalatayanan nila yung mga aral na nasa Biblia. Nasa Bagong Tipan.
Ang ginagawa ni Daniel, nagpapayaman 'to kaya nga nasa billionaire list yan, eh. Una sa lahat mga kapatid, mismong unang punong katiwala na nagsabi na na mangangaral na mayaman hindi sa Diyos. Siya mismo nagsabi nun, eh. 'Pag ang mangangaral ng mayaman hindi daw sa Diyos 'yun. Eh, ngayon tatanungin ko kayo, si Daniel mayaman ba? Hindi. Mayaman na mayaman? Hindi. Sobrang yaman niyan, eh. Hmm? Ganun tumaas yung ano niya, yung yaman niya ng biglaan pagkapatay ng unang punong katiwala, biglang tumaas yung yaman niya. Biglang dumami yung ano niya, business niya. Tapos doon na siya naging sobrang garapal. Wala kasi siyang pakialam mga kapatid, eh. Alam niyo, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Alam ni Daniel na may parusa siyang haharapin, eh, kasama ng asawa niyang patutot, eh. Mapakiapid yung asawa niya, eh, pati si Daniel mapakiapid yan, eh. Alam nilang may haharapin silang hatol ng Diyos, paparusahan, may nakahanda na sa kanilang ano. Alam nila na magbabayad sila. Pero siguro ang hindi nila alam, nasa hula sila. Hindi pa pinapanganak si Daniel, nakasulat na yung hula sa kanila. Kaya nga yan ay mga ipinanganak na talagang mga hayop para hulihin. Malilipol sila sa kanila rin pagkalipol. Yan, mga gago yan, eh. Ay, mga gago, mga hayop pala yan. Ito, payo ko sa inyo, mga kapatid, bilang kapatid nyo. Sa lahat ng MCJ na makakarinig nito, sa lahat ng iglesia ni Daniel na makakarinig nito, umalis kayo sa iglesia ni Daniel para hindi kayo madamay sa hatol na inihatol na sa kuya nyo. Sige mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Amen.